kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Makinistang pobre, mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Alright, isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So sa ngayon mga kalyabe, meron po tayong isang subscriber na pumunta po dito. Ayan, si Mr. Lee. Ayan. So dinayo talaga tayo dito. At ito nga, papaayos niya yung kanyang sasakyan. So dito, upon checking kanina, nakita natin kung ano yung pinaka naging problema ng sasakyan ni Mr. Lee. So ito yung kanyang problema, yung master niya. So palitin na yung master na to. Ayan, cell type kasi ito mga kalyabe. Baka magtaka kayo bakit binaklas natin ng buo. Cell type po kasi ito. So disposable talaga yung master nito. Pero ilang years din ang serbisyo? 12 years mahigit. Ayan, so kaparyas nito yung sa Avanza. Ayan, kapares nito sa Avanza. So magpapalit tayo ng master nito. Tapos dito mga kalyabe, check din natin dito yung kanyang mga spark plug. Tapos mamaya i-check din natin yung pang ilalim. Kasi nagkaroon daw ng problema, may tumutunog daw, sabi ni Mr. Lee. So ito, check din natin kung may pinasok ng fluid dito sa loob. Ayan, aray ko. So tuyo. Sa spark plug, pag tanggal ko, nilinis ko itong banda rito, ano, ang itim. Ang itim, puno ng carbon. So check din natin yan mamaya mga kalyabe. Doon, ano, normal lang. Tapos check din natin dito. Ayan, kung may oil sludge siya at kailangan ng PMS, hard PMS, ay gagawin na po natin. Ayan, so yung pag-check ng oil sludge dito makikita natin. Mayroon na nga po. Dapat diretso change oil. Tapos lilinisin natin yung ibabaw niya. Doon makikita nyo kung anong gagamitin natin para sa paglinis sa ibabaw. Hindi po pwedeng gumamit ng gasolina dyan mga kalyabe. Meron po tayong gagamitin dyan na maganda-ganda para maglinis ng pang ibabaw. So although na malinis pa ang kanyang langis, pero ay itim na rin pala talaga. Oo, nakaano na rin yan, 3-4 buwan. Ayan, so kasi ang standard natin na pag-change oil, kung daily use talaga, alin man ang mauna, 10,000 kilometers or 3 months. At hindi ako nagamit ng ano, ordinary lang ako lagi. Pag ordinary kasi mga kalyabi, 5,000 kilometers lang. So obligado ka 3 months. Ayan. Mas maganda dito ang gagamitin sir, yung ano, yung special. Medyo madugo lang talaga. Pero yun ay kakayanin niya hanggang 10,000 kilometers or 6 months kaya. Mga promo pa ng summer ano, sa shell 1,200. Yan siya mga kalyabe. Sa aircon niya wala siyang kaproblema. Ang ganda ng lamig. At yung kanyang EPS pala nito mga kalyabe, check din natin mamaya. Tapos dito sa pangilalim sir, ano? Tumutunog? Yan. Dito. Yung bago ng lahat ng ano diyan napalitan eh. Yung So tie rod, yung end, oo, yung ball joint, bago yung ilalim, suspension arm bushing, yung bushing. bushing mo. Pinalitan lahat pati yung ano yung So ito mga kalyabe, bagong palit to. At check na natin mamaya. power steering. So ito kasi mga kalyabe ay electronic power steering na po ito. So bago lahat, pati bushing pala ng stabilizer bar bago. So check lang natin.
Kasi kadalasan minsan ito, ayan, dito sa shock mounting ang luwag. Ito sir, kita na. Ito. Kaya maingay, maluwag. Tingnan mo sa kabila. Hinigpit nila. Bago ito eh. Ito, Magkabila. mahigpit. Yan, maluwag na. Ba't kaya? Ba't lumuluwag yan? Titingnan natin kung okay pa yung shock mounting mo ha. Yun. Yung shock mounting napalitan po ba? Hindi siguro. Ayan. So yan mga kalyabe sa shock mounting. Check din natin yan. Kasi ang shock mounting yan sir, may bearing po yan. Ayan, ito. Mga kalyabe, ito yung maingay. Or kulang lang sa higpit, lumuwag. Check natin. Ito sir, lumuwag lang. Maluwag ang tunog ng nut. Ayan, maluwag ang nut oh. Kinamay ko lang oh. Angat na oh. Bakit hindi masyado naluwagan na sarahan nila? Oo, maaaring hindi nahigpitan to ng mahigi. Kaya umikot, sumabay. Ayun, kamay lang, bigpit na. So, ayan mga kalyabe. So, hindi sa shock mounting yan. Maluwag lang talaga ang nut. Ayan, so check natin to. Alright mga kalyabe, so check din tayo ng spark plug nito para isang lakad lang tayo para makabili tayo ng pyesa. Ayan. At ang starter nito, sa starter nito mga kalyabe, walang problema. Yung pagpasok lang ng fuel or baka dito sa ating ignition o sa ating spark plug ang may problema. Kaya nagka-hard start siya sa kapag uminit na. So yun ang kadalasan na magiging problema. So spark plug, ignition coil. Ayan, check natin. Kasi individual ignition coil po ito mga kalyabe. Hindi po ito yung katulad ng iba na yung ignition coil niya ay iisa lang. So ito ay individual, bawat spark plug ay may kanya-kanyang ignition coil. Hindi na rin tayo itim. Dati nang maitim. Hindi mo na nararamdaman. Hindi kasi mainit eh. Hindi nakasanayan na kasi. Wow, hello. Ang ganda naman niya oh. Parang yung apo ko. Alright mga kalyabe. Mainit. Ito na. Ayan. Alright. Ayan, so maghuhugot tayo ng spark plug. Ayan. Tatanggalin lang natin ito pinakalak niyang kanyang sakit. May lock kasi ito mga kalyabe. Ayan.
Wala pa lang yung EBS ito, ano? Walang EBS ito. EBS, wala. Siyempre. Check natin mga kalyabe kung may crack ang mga ignition coil o wala. Ayan. Ignition coil nito sir, ilang beses ka na nagpalit? Wala pa yata. Hindi pa ako nagpapalit. Hindi pa. Hindi wala akong nakakamantag daw niya. Alam mo yung spark plugs. Check natin mga kalyabe yung spark plug. Ang init. Uy. 14 lang ata yan. 14. Unos. Yan. Kukumpariso natin sila. Silipin mo ang tangke doon dyan sa likod. Kung may bukasan sa taas, babaklas tayo ng fuel pump. Ayan mga kalyabe, sa may mga electronics fuel pump na kapag umiinit yung inyong makina ay bigla na lang hirap paandarin. So check nyo lang, try nyo lang din po i-check yung inyong mga fuel pump, kasi yan kadalasan ay may nagkakaroon po yan ng problema kung minsan humihina yung bomba. So lalo na ito 12 years na in service. Kailan nyo lang to sir huling nilinis? Ano lang. Ang 5 araw ngayon. Ito malapit na po itong mabasted. Yan.
Yung dulo niya umiitim na. Kaya yung supply niya ng imbis ng supply niya ng kuryente para sunugin niya yung fuel ay hindi niya maibigay na sapat. Kaya nagkakaroon siya ng carbon deposit dito. Napupuno. Kasi ibubuga ng exhaust niya para magba-backfire siya. Yung itim. Kaya mapapansin mo, sobrang itim siya, carbon. Ayun dito sa dulo niya, iba na. Tingnan mo ito. Dito, no? Ito. Tingnan mo ito. Ang ganda ng pagkaputi niya, di ba? Ito dito, dulo niya, iba na. Umiitim na siya. Ayan. So yan, papalitan niya. Papalitan natin to. Iridium. Yan, medyo mahal pa naman tong spark plug niya na to. Ayan. So ang iridium nito ay nasa 1.1 ata yung isang piraso, mga kalyabe. Ang platinum ay medyo mura-mura. So pagpipiliin natin si sir kung alin siya, doon sa iridium or dito sa platinum. Pwede ba i-mix? Pero kung akong kung ano, pagkaisahan yung hindi natin kayado yun ha, mag-isa lang. ayan. So yung mga kalyabe, Okay lang i-mix, ayos. hindi po pwede tayo mag-mix. Kasi pag ano, ibang supply nun, ibang sunog nun eh. Pag nagpalit kasi ng spark plug, hindi po pwedeng isa-isa lang. Dapat set lang yan. Ayan. Right? Oo. Alright mga kalyabe, so maghihigpit muna tayo nito ng shock mounting para sigurado. Yes. So kasi yan ang nagpaingay mga kalyabe, itong shock mounting niya. Ayan. Tingnan mo sir ngayon, kapain mo sir kung may alog pa. So ito mga kalyabe, papakita ko lang sa inyo. Ayan o, wala na siyang alog. So hindi na siya mag-iingay. Parang lumalagotok kasi yan sir. Lalagotok yan pag baka tumama sa lubak. Pagka yung medyo ano, Rough road, maramdaman mo. Tok 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 tok. Ayan. Kasi lalaro siya ng maigi. Pagka ito ganoon din, ano? Pagka mga ano? Hindi po yan, engine support po to. Engine support. Opo, engine support po yan. So yan mga kalyabe, dito chine-check lang namin yung fuel pump. Andyan? Aba, tigas eh. May pinaka... Wala eh. Aba, tigas ah. Ayan, hatak. Tigas. Meron. Merong kumiikot. Flat screw.
Right mga kalyabe, so nandyan yung kanyang fuel pump. Check din na. Kailangan din rin palitan yung fuel pump yan mga kalyabe. Yan ang pinakalak niyan. That's cool. First time mabuksan. Mga kalyabe, chinek-check ko lang pressure. Confirm mga kalyabe. So, patay, off. Confirm mga kalyabe dito sa kanyang fuel pump. Pero hindi naman pultak yan? Hindi. Ay, full tank pa dyan? Pultak dito yun. Nakasaksak na? Oo. Ay, hindi. Binunod. Yan. Baba. Full tank attack. Wala na. Ayun, nagumano. Iba yung nakatanggal. Full tank to, full tank to. Full tank to, sir? Full tank. Confirm na yung kanyang fuel pump, mahina na yung pressure. Hindi mo kaya pigilan yan, sir, ang pressure niyan kapag maganda yung fuel pump mo. Magpapalit tayo ng fuel pump niyan. Yan dahilan, sir, kung bakit nag-hard start siya. Kasi yung fuel na imbes na isusupply niya doon, bibigyan niya ng ito mga kalyabe, ipapaliwanag ko sa inyo ng maigi. Kasi ito yung ating injector mga kalyabe. So kapag kulang ang supply ng ating pressure, ay hindi po yan talaga siya bubuga ng maayos. So kailangan kasi may pressure talaga yan. Ang lakas ng pressure niya na ibibigay natin para maganda yung supply niya ng fuel doon sa ating combustion system. Ayan. Pero yun pwede pa gamitin. Pero malapit na. Bumigay, gano'n. Baka bigla kayong ititirik nito. So, palitan mo na. Kasi yan mga kalyabe, bigla na lang po yan bumibitaw. Nakakaramdam ka na, nagparamdam na sa'yo, hindi mo pa pinansin. So, ayan. Kung kasi meron talagang iba na, ay, hindi, gumagana pa naman. Pwede pa yan, sir. So, ngayon, dito sa atin kasi, nakita na nga natin na ganun yung problema. Mas maganda papagawa man nung hindi na may-ari, at least nasabihan natin sila, na-warningan natin. So maa-aware yung may-ari na ay pwede pala yung ikakatirik ng sasakyan ko doon sa alanganing lugar. Ayan mga kalyabe. So yan, dito wala na yung problema mo dito ng ingay na yan. Mamaya titesting natin yan pag uanda rin natin. Tapos dito, bali ang mangyari nito mga kalyabe. Dati kinamay lang nga Kinamay ko lang yan kanina. Ngayon mangyari dito, diretso na rin natin change oil. Tapos lilinisin ang pang ibabaw. Kasi itong mga sensor niya mga kalyabe, BTI. Ayan, itong camshaft sensor BTI.
Ayun yung mga pinapakita sa FB na nililinis. So diretso na rin yan linis. Kasi ito mga kalyabe, sa camshaft sensor natin, kapag once na magiging marumi na yan, puno na ng oil sludge, ay hindi na rin po yan mapapaandar masyado. So kailangan natin linisin lahat. Alright.